Let them that hate him to their face, to destroy them. He will not be slack to him that hated him. He will repay him to his face. Dear God, thank you, Lord, for our new life today. We are heading, O Lord, towards the celebrated Christmas season. And we are now on chapter number 7 of this great historical record of Moses' preachings, O God, for the people of Israel. These messages, O Lord, that were brought to their attention have lifted, O Lord, their spiritual condition. That's why they were able to conquer the promised land. Today, O Lord, we can say that they are still in the promised land in Israel today. Although the land, O Lord, is still a matter of controversy, yet their settlement is right there already. Even their enemies are testifying to the great fact that they are one of the greatest nations on earth to live today. And these were the foundations, O Lord, by which they began their life as a new nation. These commandments of God were brought to our attention, preached by Moses. And, O Lord, we could be able to draw our, what we call the relation. Iti biyag mi ang Kristiyano tatang panahon mi. Iti panagbiag na iti ama, iti sangwanam. And we're about to study again some details of the preachings of Moses, to instruct God's people to be faithful to Him. Whatever things will happen, as it is happening in our day to day, there are Christians of the Lord who are unaware of what they should do in this last day. And they are falling apart, oh God, because they lack the instructions from the Word of God. But today, we are here and we want to be instructed by the Lord. O God, Holy Spirit, help us to hear again your Word. And if we hear it, that we will do it, O God, Lord, accordingly. So that we will profit, Father, from the covenant of God for our lives. Bless your word in our hearts this morning. In Christ we pray. Amen. 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 Tuloy tayo. In fact, agsapat tayo. Amen. Na-download ko kayo kay chapter 8. Iti Deuteronomy. Chapter 8, lesson 20 dyan lumigat. So, tanta, chapter 7 tayo, bagta na isang ko. So, data iti outline ko, iti chapter number 7, iti Deuteronomy. Deuteronomy, God's simple yet profound instructions for God's people. Dahil instruction na dito katuwa iti at least turong na dito Number 1, God's instruction for Israel to their enemies para kalagay kalaban na dito And in number 2, God's instruction of course of God for Israel to Him. Okay, para kanya naman. So, dahil chapter number 7, katuwa iti latag ni Moses nga preaching na nalaglagi panda. Muna kat iti instruction ni Apo na aramidon da iti kalaban da lumapan da iti promised land. Kat anya nga tay kastada. Anya nga tay kastada nga anya nga tay kastada, anya ti principle. Anya ti underlying principle nga aramidon da para kadagi jay mismo may nga kalaban da. So datayo kat iti New Testament kasimot lang. Ikuha tayo, pagsamatan tayo dahil yung principle ni Apo because God has not changed. God, ang nagbalbalit ni Diyos. Iti instruction ng Old Testament na nagigay anak na nagigay Israelita, isumot lang instruction na kanya tayo itantangan yung Testament. So, ada yung instruction. Number 2 instruction, the instruction ni Apo Diyos para kanya na. No, anya kanot ikastada, nga mangkuangay magkita kini Apo Diyos. Anya pati ikastada dapat. Anya pati dapat kay na rignada para iti Diyos. So, netang instruction ko tanong, awatin nyo. Medyo narigat kay paliwanag. So, let's go. Number 1. So, how God instructed them to face their enemies. Number 1. As well as how to face God. How to face their enemies and how to face God. So, di yung instruction 2.
Okay, kat number 1, let's go. Number 1, instructions regarding their enemies. Okay, so, dagito'y anak ni Apo Diyos, kat handa ngay nga, handa ngay nga, napan, iti promise land, nga trabahon, iti pagaytan ni Apo Diyos, at their limbs. Because iti tao, kat akurkuran tayo nga iti wisdom. Akurkuran tayo nga iti wisdom, nukasano nga rami din tayo. So, dahito'y lesson ti chapter number 7, kat an answer na di question nga, how? Okay, so, i-deliberate ko pa di kanyayo, tapnong tingasakit mawatan nyo, sa atin ito aplikan iti doktrina. Amo yung Old Testament, kat kompleto da iti ngay makumpunang paraan. Especially, no, anya, wino na anya, tapot ka ngay, no kasano. No kasano nga aramidon da, itibiyag da, para kiniapo. So, datayo mo na mati, haan ngay nga, haan kakabsat nga, inbati ni Apo Diyos kada tayo, itingay sarili tayo nga pamaraan. Lukas, ano tayo ang agbyag na kasmay sa namati. Iti Diyos nga naman suwa, kat He is a holy God. Kahit nga sa ulit dyan, He is a perfect God. Dininig na dijay kat, at that is standard na di amin nga klase nga iti panangarapin ti pagbanag. Kat tirasun no apay nga, hanga inbati ni Apo kanya na, kanya tayo, iti nga ngay kasano nga panangarapin iti Christian is because iti kami standard ng mga tao kat nababaunay. Where our standard of doing things in our life as Christians, kat nababa. Kapag standard na. Katapno may makapagbiag tayo iti pakita ni Apo Diyos. Masapol ngay nga isang at tayo di standard na kahit ni Apo ngay nga ikasta tayo mga rabit. So, the meaning na dito chapter 7, punpuntusan na dito kasano. So, iti ngay kasano, nga aramidang ti Christian life mo, important dito sa kwanan ti Diyos. You know, so, I would like you to understand that God has instructed us how to live as a Christian. Kasi, uray na kayo mismo kat maamuyo sarili yun. Nga na ba? Christian life na amuyo. You know, no, ibali na tayo ni Apo Diyos guys, awanan di bang mangyari di ba na Christian life. You see, ada na Kristiyano may nga, as if you're not Christian at all. Ako may makita mo standard na Christian life na. And nagtrabaho. Kalamatan, nag-estudyante nga. Pandang eskwela, awan pa pila, notebook na, pandalang pakti, teacher dahil, at sumbat, teacher, tatangan na, kasi hindi ang no standard. At amot nagiging nga, instructed na obing, na agawin na, kakarang peris ng mga kwan, they live in study, and then they're good. Because anong standard Christian life na, ladies and gentlemen, no, at da, iti aspect iti panagigag tayo mga hanggang standard iti Christian life tayo. Because dahil ito gamit iti kangatuan na aspeto, itibiyag tinamati. Bay-bay amon, standard tilubong, kasi sama-sama standard tilubong, amoy ba nga tilubong at tarabaw. Standard tilubong, dalang tibalay mo kamansyon, naganon tilugan mo, naganon business pag-income ti kuwan, ay iti standard na. Ngam, ladies and gentlemen, anya pati pagturungan na di nga klase ti standard, awan, earthly. Because no kinargam amin nga bangkong ti kwarta, kinargam ti bilin, no natay kaawanan. Handa pa kiting iputpus ka, di mansyon mo, may naramid mo, ipanda kay simenteryo. Makikanwa ka naging tao di nga nagbulod lang ti simenteryo. Ngam no kuma, di mansyon mo kat, natay ka, adit ka mansyon na ikargada, at ibayad kuma. Kaya pa ita, sayangan di pag-ipanpuno na ipanda kayo lugar na kumam mo. So there is nothing pa there. So there is no standard itilubong. So baybayan tuloy dyan. Now, tatang sapa. Kasmay sa kanamati. Kahit kung ibaga kanya yung no andang kumat standard pa nagigyan na dapat i-develop tayo. Kandi ka stati wag sabi kini ako. Because dahil ta, iti meaningful nga panagigyan na awanan isa bali. Na mas meaningful pa yun ito. Iso ti content na reta chapter number 7. So, letang standard that may apply neta regarding the enemy. That might not be because related that it get ito tagsa pa.
Okay, related to yung tag sa pa ito, pero kubas dito sa kanya. So, number 1, instructions regarding their enemies. Ikata man din 2 ije, because 1 ko man din, number 1. 2 ije ko pa. Number 1 dita. Number 1 to verse number 6, instruction di kalaban da. The instruction na general di kalaban da is complete destruction of their enemies without mercy. Nagijay may, makukula may nga, nagijay atheist, nga tatao. Nagijay tatao may nga, atheist nga mamati ti Diyos. Dahil ito'y may isang argument na ti Diyos. Una na, no, ang paiso ti Bible. Si kaman dahil ta Diyos nga ibagam nga, mapangkayo dyan ti Perizzites, Gergasites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, Jebusites, 7 nations that are greater than thou. Kat ko lang kanyada. O, saan tayo na lang. Greater than thou, kung umakamanan. And when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, no show mercy unto them. Amoy ba timinin na diyan? Nung napanda dyan, kalaban na, they will kill them all. Ano yung all? Ura naging 99 years old, naging 120. Ura naging infant na baby, they will kill them all. Kung kunang hasta naging detractors ni Apollos. Look at here. If God is real, why that He will let them kill their own folks na hanggang makalaban? Especially those who are crying babies. Why they will let them destroy that? But, ang enda ni Jai nga question. Ngumdang naman, makita tayo ito tirso no apay. Kat iti instruction ko na, they will kill them all. Ngayon, dahito yung klase iti kami in Revelation ni Apo, iso ngayon nga naawagan ti Bible ng Revelation because dahito yung iti iparparwar na itinot noan niya ti pagka-Diyos ti Diyos. Di kahit nasong ti Revelation kat, dahito yung word ni Apo, iso ngayon iti ipalpaliwanag iti pagka-Diyos ni Apo. Iso nga hanggang ngayon nga maamuan na nagdagos iti may nga the whole lifetime tayo ti entero about God. Ang i-reveal data from Old Testament to New Testament, that dahito hidden. Ni Moses, na author, na nang-isurat ito ito'y, kandang yung tao, isikimpuda ang dahito yung nagkang instruction niya, iji lang panahon da nga naawatan na dahito'y. Ngum handa nga naawatan, ti mong kuna nga purpose ni Apo Diyos, iji mong kuna nga New Testament. Nga itatang at dating New Testament, ibaga kanyayon, dahito yung purpose ni Diyos. Okay? So, dahito ko na nga enemy nga patayin daw old folks nga na baby handa nga maasyan. Ako na without mercy. Ako na. But in the Old Testament dijay, literal dijay nga tao. Itimot New Testament nga kamsat. Ipagbaga na dahito nga mo na kalaban tayo. Dahito yung kalaban tayo mo na mati. Ikayat na kasawan nga enemy dito ta. Dahito Gergasite tayo. Dahito Jebusite tayo. Dagiti makukuna nga Hivites tayo. Kada ang amin ngayon baga nga tribo nito, ipik-picture ng tada ito kung witnesses tayo matatao. Nga masapol nga patayin tayo amin na ito. Tada dito nga witnesses tayo, isuday ito timanggang, kaalog kanya tayo nga namang na-absorbi kini Apo nga permi. Iso nga, kahit kung ilik, ang tao sa inyo, tapos sinasmawadan tayo niya. Ladies and gentlemen, iti kayat ni Apo Diyos nga ma-develop kanya tayo ngayon na complete na faithfulness kanya na. But that will never happen in a one night na panangaramid. Iti ngayon panang-develop ni Apo Diyos ni faithfulness tayo mga kapsat. Lifetime di jay. Malipot conversion di jay. Ingga na iti panakatay tayo. Kat iti na iti conversion tayo, ubing ka pa nga namati, 2 years mo, 3 years mo, 4 years mo, Kristiyano, nakadupay ti aduki ka, kalaban ka pa. Agpiprevail ka. Kaya po kala kita kalaban, nuhan mo nga patayin na nitada, hanggang nga agbalin nga mature at Kristiyano. You need to kill them all. You see? Kaya ito tirasungahan nga amon lagi jay. Detractors ni Diyos. Why will they kill the babies and the children? Handa nga amo. Manijay lulo. Manipod ni kabibi na ni jay.
Hindi rin napat ni teenager, reject na ni Apo Diyos. Hindi nag-asawa, reject na ni Apo Diyos. Hindi nag-40s, reject na ni Apo. Hindi nag-50s na nag-apo, reject na ni Apo. Hingga na 70 nga, ada di bedridden iso na, reject na ni Apo Diyos. Kan hindi old age iso na, hana nga, patyan ni Diyos. Iso nga ti punishment of annihilation. As ano may yung tayo naging ubing, kastimot lang. Ngano na ito, luluk at nagapo iso na ti babyhood. Hingga na ti lifetime na, reject na ni Apo. Pati man ti baby, dumaktal ni Jinga, reject ka na ni Apo. Di jay itirisyon na apay. Iti mag-application kayo tayo sa pa, kasi man lang. Pagkatalo kalaban tayo, gibagim. No sika kat down to earth, katala mo talaga niya. Kat nagkwamay, di appetite mo, tilubong kat nasamit. Kaya mo nga, karoon, di mayat na, panagbiya, tamoy, na sinasag tayo rin niya. Ang aming tayo, pati siya. Sino kanya, kahit balay, 7 stories na balay? Sino kanya ang Manila ang karoon ti 1 billion na kita tinasa nga bulan? Sino kanya ang kaya nga kalugan ti amin na klaseng tilugan ng hiligtan? Kaya tayo amin, oray siya. No, madiyo, iyo kanya. No, subra kayo. Am I right? Pare-pareho tayo. Ngayon kakamusta? Dahil ito sa rin sa tanas na mangsinga kita iti panagsabitin na ako. Ano bang amo? Lo apay na nagtipis man kat handa nga makapati church? Sa kapulo ti istorda. Sa kapulo iti business na. Kat kurang ipituwal daw nga pag-asikasuan na jay isong handa nga makumay simbaan. Kini makita. Handa ka, kahit nga ibaga nga awan business mo, so handa ka simbaan tayo nyo. Nagtayo ka. Ano magpasumat eh, right? Tikat kung ipagaling niya, ang yaman tayo iti. Tahanan tayo nga nagkiniapo Diyos na itinadakol na pagkwartaan. Mahan tayo nga makaumay at simbahan. Di chapter 8 nga, inautay ko nga nila dito nga makitaan niyo. Lukasan tayo ang nila. Kanta ito eh. Di-discussion ni Moses kanya tayo. Di kalaban. Mabalin mo, sa rin isang tanas iti sariling na pagkataong nga bumabaka iti panagsadong kiniapo. Because na inlubungan tayo. Tandaan niyo dito. Tagkuran ni Diyos. Baka kita ang kangagkaroon iti quality ng Christian life if you're not going to kill that enemy. Di may isa lang di ang kalaban tayo ha. Ini sa tanas pa eh. Amo yung titrabaho ni sa tanas niya. Tapos ito, i-trus ko kanya kayo Kristiyano because ano ti Kristiyano kung matintinig ito eh. Nakita yun ni Adam ay ni Eva na pinakitaan ni Satanas ni Eva at kuna na when Eve saw that the tree was good for food, she took the fruit thereof and eat it. So na kayo babae. Pakitaan na ka ni Satanas ni Tamatam. Iso nga be careful nung yun pa yung kakaramdam pa Tamatam. Niya kuna na and Potiphar's wife cast her eyes to Joseph. Kuna na. Matali mo nun. And so, di na kayo babae. Orehan na kayong babae pati lalaki. Pakitaan na katiman banag and then nung na-attract ka, you're going to give in to that one. And that's the moment that the devil will laugh at you. Nang nangruna pa ita, bawat nabati kita na siguro isang apulo nga demonitos na yung mga assignment. Ika. Kuna na. Dahil yung Kristiyano, kuna na. Ay, nakapsot dito. Oray awan timang tin dito. Agpaso dito. Bigyan dito. Isunat timang kamkamat tibaso dito. Ayat at awan kita ng huli. Ada mo ti Kristiyano very strong na ko na dito. Oray pakitaan ko na. Sige, bainti kayo demonyo. Assignment niyo, kitaan nyo na yung pag-witness na nito. Ito yung tinagad. So the devil is our enemy. Kundi ilubong the enemy tayo. May sa kanya ko lang ni Satanas kila sa Kristo, ipana ikan the tower of Astang. Kat ko na in he showed all the kingdoms of the world. Kat ko na, oh Jesus, ko na Astang. Have you seen all this wealth in these riches? Of course I see it. I'm going to give you all of this. You will just bow down and worship me. Pinapanaw ni Apostol Kristo ko na.
Pumanaw ka nga, demonyo ka. Sakitin nga Diyos nga nakarami dito, di pangitaram ka niya. Kung na maray sa kanas na nagtagos. Iso mo na ito, lupo mo na ito, iso nga Christians, ito yung minsan, ito yung panigagay tayo. Yung once, the needs, kat masapol nga particular tayo dyan. Nagita once na nagita na hantay mo kailangan ang survive. Ano nagita, ipangipokus at mind tayo. Because, kung nakapagkanyayo, no, iti, ada mo ito sa question point, kasi dati kanak at ma-unbeliever na ito eh. But tumasya na kanya na, because, mali po, they are poor. They are poor, talaga. Diwan, nakasawa, poor lang ka. Nakakita niyo bakit na taxi driver, ay tricycle driver niyo ba bakit? Pinanawan nila kayo, dito ka na, ay mas, siya lang kayo. Hindi na tayo kastamay ka. Kumit pa yan, natay ti 50 iso na. Natay ka, mukunak niyo. Magkasunod yung kanak kayo, manipod yung uping, pulling, gano'n. Natay napan pa yung no? And there is a question in my mind, what happened? But I remember one day, ijay ayan ti kami reunion mga kakasinsing. While I was preaching there, o daw, di mo ba mahanakay ng tubod? Isang way nag-rason akay na pumpring mo dito, matay pa ipag-interno, double yung pa rin out today. It's because he rejects God. Ultimatum, di makasong tingay. Kasama kami dyan, we are happy, and ano, di mo ba mahanakay ng tubod? Because our religion na kasama niya. So, di jay pinampo ako niya na. See, but he showed them all the words. Well, kung dayta. Dahito yung makukunang anak ni Diyos. Tiawag, tinalaman na indikat. Hittites, Gergasites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, dapat di Perizzites. Ang nga parasite. Dapat di Hivites, Jebusites, 7 nations so nga, Christians. Dagito'y dagito'y na yun. Masapol na patayon tayo amin. Without mercy. Without mercy. Dito'y tayo nga masumbatan. Isungan. No, ako man nag-iitis nga magdamdamag at uraya pa umay na kumakanya. Kita kanya rin dagito'y nga handaan mo. Because nabasaan na ti Bible, question na nila apo doon, apay nga ta, ano pa. Pati lalakay doon, big at patayo na. Handa nga among dahil ito yung mangyari sa New Testament kat at ati reflection na iti New Testament. Tapos na tayo natakot, makaharaw tayo. Kung maawatan ito iti literal nga, pasama ko panagbiyan. That we must kill them all. Kaya ito yung akwasin nga iti kwan because nuhan tayo ngayon nga dadaulo na kita na. Nagita iti magdadao. Iti makukulang faithfulness tayo para kiniapo Diyos. Isudat iti magdadao kakapsat iti ngayon. Iti pa nagserbi tayo, kiniapo. Okay, so the instruction para kay kalaban. They must kill them all. Ngayon, ang tayo kanikitaan, DJ ngayon, daduma na instruction na. Ada lagi ngayon, how? Ada lagi, para kanya da, adati kastada ngamang dadaal kanya da. Number 1. Why? So, nga question na, why? Apay nga, masapol nga patayin da from all of them. Apay nga complete annihilation. Number 1. Because they will turn away thy sons from following me. Effect na. No, dagiti nga kalaban ngay katanda nga dadaulan. Dagiti anak na sumarong generation, handan nga makapagsulbi niya apo. Basahan tayo pa din. Iti 3, hinggan na 4. Kuna na dito neither shalt thou make marriages with them. Ang kayo pa nung makiasawa kanya da. Para dito nga unbelievers Kung lahat tayo magkasawa kanya da. Thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. Why? Verse number 5, 4. For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods, so will the anger of the Lord be kindled against you and destroy thee suddenly. Kasanungan kayo nga kwan? Kasanungan nga patayin na dito yung kalaban? Ada lagi dos in don'ts ti Kristiyano. Kung iti don'ts kat, tayo kanong itin ti anak tayo kanya ng unbeliever na kita na. Apay nga ta? Because no unbeliever da, siyempre, di di pagkatao na isumot i-proof ti anak mo.
No, handa ka pagserbihan ni Apo, handa ka pa, tinanihan mo ka, serbihan mo ni Apo. Handa mo ipatin. Isungay nga, dahil ito kat complete destruction in the sense nga awan ko maitingay communication tayo kanya da. With respect, iti unbelieving nga panagdiag ka. Awan ko mati, relasyon tayo. Relasyon magtuturo na ito eh. Iti lubong. Iso nga masapol nga, we're going to cut it short. Okay, so, mabalin ito nga literal. O, ano nga mahal tayo mag-respect ka rin ito na kayo mabalas ng babaro. Dapat ko tahan tayo mo nga, amo, nung may salakan na kanahan, DJ, iti ground tayo. Iso nga iti kasta tayo ka, nora maaran ka, ano mo tayo, mapakitang kayak-kayak mo ta. Dapat ka, very tall, very, very dark to pa. Ang isang tayo. Later. Wino ko lang niya, mo tinapintas ni teachers. Oo na, tika, matama. No, di teachers, kat nagkaroon ng pintas. Awis ng iso ng teachers, tabar-taran. Ngam, mano mo talagang awis mo ko talaga kasi kalatiket na kat, Juan, ang nga maisang salakan. Iji mo nga, ang change. Get out, ang change oil. Sa bali mo ito nanti, apang kamanin. Sa balin, you need to forget. Apay nga ta? Adang or tindo, sumaw ko na. Ada tindo. Kaya kaso, lalaki ko mag nakainom nga pala magturturok ka. Mangang kayo kasta, pag nakainom nga ko, ay aram din eh. Kung yung babae ko mga, bis ka naragsa ka, parang simba, iguwi na kanya stem, shopping kayo. Iguwi na kanya beach, tapuan, sa Valley Heart na. At awanan na, napukawan. Iso nga masapul ka dahil mo ko na distinguish na wisdom tinamati. Ang karara kayo nga na umay ti believer. Ang kayo nga sarsartungan, nga na umay. Because amin na Kristiyano nga, harap talaga na kiniapo Diyos ka na ikanda. At na ikan, you need to be very thankful for that. Because you prayed for it. At hamo ko mga lipatan. Number 2. Verse 6, look at verse number 6. Una natin. Hanlamay nga, verse 5 and 6 pa tayo? O verse 6. Number 2, they will pollute them as a holy people. Kita ito verse number 6. Una natin, for thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. So look at that, Christians, kahit kung may makita yun, anya kayo. Dahil tayo kat holy people. Nandiyan kayo sa holy people. Hanga din na litalitag kahaan. Kahit sa holy people, separated. Tadi na ito yung holy na usal na, ijay kwan. Ijay temple na ito, yung ada na ijay basin usal na, ada na ijay spoon, ada na ijay fork, ada na ijay utensils na kitchen niya. Handa kayo usal na ijay balay na. Iji panangan at binigat sa bali. Dahil di mao ko lang ayutin sa church that iji lang ang usar, iji worship lang. Han nga common di jay. So na tayo mga Kristiyano, we are also separated people. By God Himself. Isuwang ko na ni Apostol Kristo, you are a holy people. That's not the unclean thing for real holy people. So, we Christians are separated people. That's what we are. Na isi-separate yung Kristiyano. So, kita, ada na dyan, estenterduma, and dyan believers, ada na ito eh. Because we are really separated. Iti kinamatik at masapong mag-worship ko matestan because that's what He is. Una-una kanya, iti doktor, iti hospital, iti doktor. Iti angel ka tali di balay. Agar-arami iti balay. Iti teacher ka tali eskwela suro-suro. Iti mag-Kristiyano ka iti church every Sunday nag-worship. Because that's what He is. That's what He is. He is separated. Amo iti profession na unag. No, balik ka nga abogado. Sakbay ka nga maisura, di rolo attorneys mo na nagtiga. Mag-oath ka pa eh. Pati doktor, pati teacher, pati nag-oath ka. Madadagi profession, handa mo awatan kayo sa oath ka, muna ka. At oath ka lang, basta tablag pa yan sa oath ka. Tika sa oath niya, i-promise mo ba nga na yung profession na sabi that you are faithful to it? Masabot ang mong bigay when you take that out. Kasalamat na hindi kasal. Kasi mo lang, ang oath ka mo talaga dyan.
So kung adultery, tikos, ano pa, because brinig na yung na yung altar na naganong nga tao ng bubuya. Panala ti Diyos na nang bubuya di sa mga. These are oath nga haan nga mas hanay nga may igid laon. There should be that understanding within that kung hang kumadapat nga ma-break na kita na because it is an oath that was given by God. It was an institution or whatever it is. You see? Kung tayo mo Kristiyano, at dati oath tayo ba? At paano nga nag-oath ni Kristiyano? Yung baptism. Gusto mo nag-ihitangan ng baptize, masama ko mabaptize kayo. Because yung baptism, di kumano, professional kumagat, ag take the oath ka, tap na isurat kay the role of nurses, role of teachers. Ang oath ka pa eh, ang mabalik lang ang oath, ang nakailista. Itiwat na mati, masapul mo't nga ang oath, so na i-baptism. Anyan timin i-baptism ka, repentance diya ko lang ako, kahit kung apanilangin, pakawal na kuma. So, ito yung baptism ko, pakawal na kuma, at usaran nga niya ako Diyos di danong, nga mang picture, na maugasan ka. Katong naugasan ka, ginmato ka di danong niya, kapsat niya, anong nga sublyanan, di nga all the life mo, idi. Iso nga di baptism tayo, di pinakaot tayo. Katong di Kristiyano kat awan di baptism na, mapadla tayo di langit. So, siyempre, han nga in-call iso na, di mo ko ng church niya ako sa Kristo. Di bere sa mga lang, haan nga maki, John, di bere sa mga lang, di langit. O di iso na. Amoy mati kasar, dudwa lang tayo kasar, hundreds na kuibuya. 1,000 na kuibuya. Kasi mo lang di langit. Itibes man yung dyan baptist. Mamatiyak na baptist, di ba kasagilang. Naging doon mga nakita makukuha ng gospel preaching, audience na kita na. Because nung makita ang taste of the baptist, natayo lang ngayon, ilinya ka talaga ti churches. Kita nyo ka dito, evangelist ng tatak sa bali. Nung liberal sa amin, nagpataktot simbahan na, pumanaw dito yung simbahan, panagpataktot simbahan, nagpalang uong, awang tinanan na. Nung natayo sa bali. Ni John, hindi ko natin ko, insent to the church. Kasi, even the fourth year, insent ka niya, hindi nagkuha ng churches. At dati mo ko na ngayon, mother church naman ko. At dati yung mga Baptist, because we are very strict to doctrine. Makiti mo, hindi sa atin ang kasama doctrine. Amen. At standard tayo mga while others have none. So, ano kung nilang na talaga? Numhan nga may kasama ginaguma. You see? Nga hanga nagkaroon iti standard na klase, iti panag-vector mo talaga. Okay, so dahito iti sumaruno. Mapulyot iti mo lang holy people. So we are holy people. Hantayo kahit nga may istinan. Iti ang yaman ng kasi iti rugit. Ito mo talaga. Iso ko rin ito naman that we must be very strict in our worship. Yes. Iso ko na numalbal yung kumang. Hantayo lang langan ng table sa dito. Hantayo lang kumaksakit. We will save our life for worship. Karon awang kumati problema nga pa. We must perfectly go to church and worship God because that's what we are. That's what we are made for and that's what we are saved for. And that's what we are called for. We are called the sons of God. How can you be called a son if you don't know how to worship your Father? So, but we are doing our best. See, we are doing our best for that matter. So, dahil tayo itingay mo po ng instruction ni Apo Diyos para kalagijay kalaban na they will annihilate them all because lubibibiin tayo ni Jay, lumaktol kinabibi nga nagwal na adult, hindi timang kuwi pinatayo naman, ipanaw pinaapo. Number 2, papulyot tayo. Iti pollution dilubong. Kita, imagine ang kalbi pollution na ito ya. Sparigan. For example lang dati practical nga drive na ito ya. For example, I will address my physical witness, for example. Kapag gawin ta siya that wordly, for example, niya, that awan, parang dream mo, wala kanya yun. Kahit kung karoon ti American dream. Kahit kung sa what, I want to really have established house na di mo or senator umay. Am I right? Ang karoon ti business nga, at least 500,000 ti 1 month. Na mabiyag ko kasi ti
anak ko, and then I will drive a car, and I will change my car to once a year. Like sa standard ko niya. So, niya ay tarami ng time. I am going to use all my energy to do that. Kasi ang kamabalin nga, karoon kasi pa ng death na one Monday ka nagtrabahaan, basa po lang, o sarap, Lunes ka na Sabado. And then, half day pa, minsan. Kasi ito mangyari yan, naagaw kayo, hindi nga tayo mo para kinaako. Awan kanti, awan involvement mo. That will be the time. Awan involvement mo niya, that will be the time that you will sing. Nung di Kristiyano, awan involvement na ito niya. Maybe 5 years is just a strength na attacking ka. You will go down in 5 years. Practical yung advice, ha? You know, you will sing afterwards. Namun sikat at adangan jay float is spiriting ka, you are serving God, you are worshiping God. That is a strength in itself. We call it spiritual strength. Because na-involve mo kinaako eh. And there is strength right there. Gusto mo na nagredo mo ka in the Psalms ka, ikantada pa eh. In the strength of the Lord, kung kunanakas ka, hindi the book of Psalms, even David has that. They have that kind of idea. It will sink. Gusto nga DJ nga eh, muna ngayon nga involvement ng kinaako Diyos. Kasi involvement is the ministry's involvement to God. DJ, timang strength ng Diyos na naman. And I'm talking by experience, ladies and gentlemen. Kung DJ, iti mangyari. So, anya nga iti mangyari ka kumay. Awanan nga iti makita ng marka, iti panag-involve iti ministry. Nagbukas nila tibiyag ko just to address my appetite in this world. Awanan na. Hanga quality in the Christian life. Hanga quality in the Christian life. So, patan tayo ito di chapter di Christian di produce up na tayo nga kala din niya. We struggle financially. Magbantay tubig at kulang na nga. Kaya nga nakay kani Apos di nawadwad ko ba nakalak ti mangbantay. Uray duwada tapno sino ba ito? Minister iti. Kat ko na lakas na nga kat answer sa chapter number 8. Pun sakto di niya nistabro na. Because in chapter number 8, in paliwanag niya yung mechanic at yung philosophy no apa yung kasi. At kahit kung ay discuss niya yung preaching, isugit niya approve itin. Ibig nga chapter 7 ka. So, di chapter 8 ka diya, nag-imas ni ka chapter. Diya yung makita ka, diya isang pati sa lumaktakang di batak, na mas masangan chapter number 8, kung naman ay tuitos ito nga pinakabuod, iti may wisdom dito. So, di kahit kung ngayon nga, ibagba kayo dito rin with this, the wisdom of God. Of which, when the Bible, the wisdom of God is far above heaven, and the wisdom of man is just below, and even below the earth. Kung nagbatit tayo. Alam mo, makita tayo wisdom ni Apo kat maawatang di pa na wisdom na. Kat di jay iti sumarno. Ang nakain nga Apo Diyos, kapapulyo ti Kristiyano, nagbalin na worldling. Nagbalin na worldling. My son told me, Papa, you're weakling. I didn't tell me that I can even throw you up there and I can catch you. I'm a weakling. And I remember that the weak Christians can become also worldly. You know, if we hantay mo at submit itilitid ti Diyos. So, dagito yung kalaban. Dagito yung instruction ni Apo rin kalaban. So, Christians, itinakal na idea, iti Christian life good. God has not outdated permitted us to live with these enemies. But for us to become mature, we must annihilate them all. We need to kill them all. Because hala nga ma-turn away the heart mo kanya na mapollute ka pa eh. So makikita ka, Kristiyano ngayon nga, hanga ang sasabihin niya Apo gusto, sigurado rin na mapollute niya eh. Because ano naging activity nga aramin na iaramin na kina-Apo Diyos nung adang or nagday ng kaharang kanya na tahana nga kayat ngayon nga ikatan. Iso ngayon nga dayta, iti reason ng apay. So, makita yun, kani Apo Diyos ada ti reasons na amin, ng apay nga natintab, dagan iti danger na delikado. So, kasi ba't lang sa gobyerno tayo? Nung di kalsada kat nakat, karkada ti sign, kunan na road cut, kunan na. Tiket sa ulit ang pray no kagayan.
Because kung diritso di jay, narupan di matinag ka. So, ang road cut, kuna na, dahil di mo tirod cut ni Apo para di jay, Kristiyano anak na. So, ang nagkalaman tayo, so, ang Kristiyano, you need to fight your enemies, amen? Manipod di chapter 1, di jay itingay ti matayo. You need to fight your enemy. Because we are fighting for our Christian life. Okay, so Christians, God's instruction for the enemy. Number 2, do we have the right button? Human cell phone watch it. Number 2, instructions regarding His people. Instruction regarding God's people. Is that correct? No. We are 11:40 already? 1:4. You can give me. Sorry, no 11:40. Okay, so number 2, Revelation number 2, God's instruction regarding His people. Mayat na ito eh. Because hanlangay nga inikan niya Apo sulat the instruction regarding the enemies, inikan ng sulat instruction for Himself. Number 1, all the graces in love that is, okay, yet number 1, all the love given to them are not to their credit, but God's credit. Nagpitas na ito eh. Principle number 1, they were the most significant people. Basa natin verse number 7. Look at verse number 7. Relation ni Apo na ito, may anak na, kuna na. The Lord did not set His love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people. For you were the fewest of all people. So, at angay jay idea nga kunan na nga nagalo ti tao to mo tinaga no 1,000 ko mga tribes niya Israelites ti kinala na. Jay 999 ko pinanawa na. Tagkulan niya Apo kanya da amo yun apang ineto na kayo. Ang nagapunta na kayo kalibigsaan. Actually, na kayo tika batan. Okay, so digit first nga in ka ng idea. So, umay ngayon kapanunan tayo nga. Amo yung bang akwan na dato yung namati. Dahil tayo ko may paliwanag na eh. No, sikakat namati kayo sa nga balay niya. Ambom nga out of 200 people, sika lang tinamati kayo. Manlaw yung pa diyan? Manlaw yung. Na kami po, kakasinsing kami na-convert kami ngayon na may isang hangad din, ito parang kita ijay. Nung kita, tipuwa ngayon, kita, intero ngayon intero mga, we are very few matagta. For example, di clan migat, siguro 100 kami lang ijay. Gana ako kami ni. Mamlo kita, di intero mabuah, kamong muna. Ma-thousands na da. Pinmati-matit kami. Nung kumadya ang migat, 5,000 niya. Mga 100 kami lang. So ngayon, kaso nga din kinabas-basit niya eh. Tato'y alam pa di east, west, south, ano na, nagamuran kasi mga 30,000 eh. Yung 100 kami lang. O, tikay ko eh, pagka dito ikat, ano ba nga, kayo ba ang ganyaman na kayo may salakan? Hanggang ngayon may pagka nga, oh Lord, salamat sa tikagwapuan, ito yung lugar may sumasak yung salakan mo. Sakti ko kami, ako, alistuan dito, no, hanggang siya agad, awan na, ang awan na dito, no, mamati na kita, nagsabigin kayo. Among gawin na tarakya, nagsabigin kayo. So, hanggang as dyan, kunan ti Diyos kat, actually, sikat ti kabasitan. No, apay yung salakan na ka, number 2. Number 2, basahan tayo. Bumaba ka. God has chosen to give His love. Iti ayat kat hanggang mo earth ayat, amen? Maitag. So na kayo wala sa amoy di jay. Ang agabon kalin mabas na barok itid mo di ayat mo no. Pilyam mo ta. Di deserve. Iso nga ayat kat sing nagpili. So nga bawal di tradition tayo may tumok ako na itumok mo. Na dahil anak ko ang amog araw sa kon ti makiarap ko di managobay mo ti braso mo itumok tan ta pag-asawa ta anak tan. Mani di jay ta simpre di babae king lalaki at ti puso dan ko na. Ako matay kita ya, ako natay kaya di pa handang agtay padua. Basta ko lang ginenta. So, ayat ka pa sa nga banag na itad mo. Kasi di mo nagtay dyan, let's read it.
Because the Lord loved you. Di dyan nga, kaya no, apay yung salakan tayo. Apay na tayo, salakan tayo. Whosoever will nga ta. No. It's because God loved you. Timinin, hindi ka personal dyan. Nga Diyos mismo tinang itag-ayat na. Because the Lord, and that's the loveliness in the Lord that saved my soul. From the fang of death. Kandi dito, tiba sa kabanak, na apang ko damagan, kiniapos yung langit. So, a Christian, naragsak tayo kumata sa tayo sa lakan. Amen? Kasano man sa lakan ka? Hanggang mo ito, taraki ka, makita mo lang yung Bible, kamukulang mo langit ka. Pwede ti parang sabi, kalat ko lang tumahaan as jay. No, apa yung sa lakan yung outside is because God loved you. Period. At anya nga din nga, isang inusaman yun nga, God has chosen to give them His love. Isulay ito that even in the doctrine of election, adopted the Old Testament. Because ayat kami katangkay nga, Lord, you love me. You cannot do that. You cannot do that. Adangor DJ may isang kwan, nalaing na kwan, doctor in theology nga pastor. And then he went to school and trying to preach the Oxford University, Harvard, among na kita nga lugar. Nakita na yung lugar nga di amo na katalalaying ka. So, nag-question di ba isa? Inanswer di pastor, di nagbayad may answer, kaso din pagkana. Wala na that, you know, the reason why God go to hell po na is because for God so loved the world. Nung nalimot, mag-itut ka. Yeah. For example, you have a woman, for example, you court her, you say, you love her. Nung kunan di babae nga, I'm not going to marry you because I only take you as a friend. Hindi ka, feeling mo dyan, isisting na ka di babae. Wala lang. So, you go again and you told her, I really love you, I want to marry you. I'll cast the moon and give it to you. I'll swim the river and get the biggest plankton and give it to you for you to love me. But kunan di babae nga, I really do not want. I take her as my friend. What will you do if you love her? You need to leave her alone. Because why will you distress her? If you love her, you leave her alone. Makamula at spirituality. That's the same with God. I come here and tell you that God loves you. You reject Him. I come here again the next time and I'll tell you that God loves you. You need to follow Christ. But you don't like it. And for 100 times I come here and I tell you to come to Christ and follow Him, but you don't follow Him. What will God do? My friend, because He loves you, He is going to leave you. Oh Lord, may makita mo embarrassed na yung para yung because God loves you, He will let you go alone and go to hell. Kung ano pa yan? Because He loves you. Makita ka yung rupa ng estudyante nga naglalay na tao nga maawatan dahil yung philosophical pa. Practical na application. Kung makita mo ito, yung may grupo niya naggalan, yung estudyante ka bigla nga, kung ano nakakaitan, hindi awanan sa question na. Kasi nga talaga titos, ang mga paling na pilipilitan na kanumanim. Amen? Because He love you, He will let you go. Kaslamat lang na tayo, Kristiyano. No, minsan yung pastor kat very insistent, pastor kat very insistent. Agsabi ka, mabindisyon lang ako. Wala ko na niya mo rin. Kung naman din, God will let you go to. God will let you go to. But, pang-bibiro ko may sarili without the blessing of God. You see, it's better for us to obey God, right? Rather than not. It is because He loves you. Because He loves you. So, let natin make it sa love. Number 2. Let natin meaning natin love, alright? Okay. So, number 2. 3, God wants to prove them to His faithfulness regarding His covenant with them. Verse number 9 and 10, kuna natin. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him, and keep His commandments to 1,000 generations, and repay them that hate Him to their face, to destroy them. He will not slack to him that hateth Him.
He will repay him to his face. Di kahit niya po yung mga relasyon ka, ako ang pinili si ka because of your credit. I chose you because of my own love for you. Number 2, I am doing this because I am faithful to my covenant with you. So, wala daw namati, at ati covenant tayo kini Apo Diyos. Ti covenant niya Apo Diyos gantay, ito'y word na ito'y. Anya ti general nga kwanti covenant the Bible, I will love them that love me. So, wala daw namati, you better love God so that God will love you. You better be faithful to God so that God will bless you. That's the covenant. Amen. Kat ni Apo Diyos kahit na ang faithful dyan na principle. Isungay nga rito simbahan na rito eh. Ang biro ka talaga dito yung timang awat na faithfulness. At kung naka-apo bendisyon naman ito mga tao, ipakita tinubong the word mo at paiso. And I wish, Corinthians Paul, that all of you Corinthians are converted. Kahit kung no sarili niya wish, I wish that all of you charity will serve God and be blessed someday. Because God is trying to prove Himself. Awanan gamin kaya aramirin ni Apo Diyos. Itirabaw tinaga. Turn outside earth. Kaya aramirin lahat at mag-fulfill the promise na. So may nga, kaya kung may nga, magkikita ti iman Diyos sa mga binibinisyon, ano diyan nga, talagang ang faithful pa niya na. Because they tang iti in promise na. God wants to prove them His faithfulness. And I tell you, God will not fail in His faithfulness. Diyan din number 3, kahit na nga, ipakita with this relationship with God. Lagi anak na tanisuna. Number 4, we are running out of time, ladies and gentlemen. Number 4, God has given them criteria for His future blessings. Nung kunang English ang criteria, plural niya. Alright? Criterion, singular niya. Kasi kung natin mo namati, ang ating criteria tayo. Tamang bendisyon na tayo. Basahan tayo na ito eh. Nasa guys, that's 12. No, pababa. Because we are running out of time. Number 12 ko na na. Wherefore, it shall come to pass if you will hearken. Doon tayo kanuha Kristiyano at faithful na tiniapo. To these judgments and keep and do them, that the Lord thy God shall keep unto thee the covenant in the mercy which he swear unto thy fathers. Kasi inaramid na kay anak, naaramid na kay anak. So no, He will love thee and bless thee. Ito eh. He will love thee and bless thee. Number 3, and multiply thee. Dito ba yun? Multiply ka. And He will also bless the fruit of thy womb. Christians. And you know what? If you want to have a baby, you need to be faithful to God. Literally, look tayo kanito. Wala na kasta. He will also multiply. Kanya kaya yung verse ayun tayo? 13. And He will love thee and bless thee and multiply thee and bless thee and bless the fruit of thy womb in the fruit of thy land. Nagbayad nga, Kristi pala mo na. The fruit of thy land. Nyapay ko lang pa eh. Thy corn. You know? Thy mulam. Thy wine. No, that graveyard mo. Grapevine mo. Number 3. And increase thy kind. Siya, kawag pa tibakang already. Ay may bakang? No, na tibakang mo ko na umano. The flocks of thy sheep. In the land which swear to thy fathers to give thee. And thou shalt be blessed above all people. And there shall not be male or female barren among you or among your cattle. And the Lord will take away all thy sickness. Tama na, sumasama na. He will take away thy sickness and will put none of the evil disease of Egypt, which thou knowest upon thee, but will lay them upon them all that hate thee. And thou shalt consume all the people that which the Lord thy God shall deliver thee. Thine eyes shall have no pity upon them, neither shalt thou serve their gods, for that will be a snare unto thee. If thou shalt say in thine heart, these nations are more than I, di kalaban ko tatalo siya. How can I dispossess them? Thou shalt not be afraid of them, but shalt well remember what the Lord thy God did unto Pharaoh and unto all Egypt,
makita ko yung blessing dito. Yung blessing dito, isumay nga, gusto nga yung kung nga iti Bible, yung Matthew mo diyan, kung na seek ye first the kingdom of God, in His righteousness, in all these things, things diyan, dagiti yung kasapulan shall be added unto you. No, madamay kami yung criteria, yung criterion nga, seek ye first. Dito yung criteria dito, nagano ti criteria na, yung command na, aramidam, so marunong ka, consistent ka, ijay, and then habang lumalakay ka, faithful ka lang ta, kasi yun yung criteria, lang nga lang. Agsasalbi ka lang ta, hindi namatay ka. Kat makita ko na iti panag-anong, umano ka, una na kasta. Yung fruitfulness ka rin ta. Friends, dahil ito mo ko na blessing iti Old Testament covenant. Kaslamot ang tatangag sa aparito mo lang. So nga, no isunod yung mga panahon kat nagputang da iti paggaganda, isunod ka kanya iti ta. Agputang tayo mo lang. Ngam iti difference tayo, iti chikomo kanya tayo, yung word na trust. Pasapuro na yung kakapsat ng talentang tayo, Diyos na di jigol ti kailangan ng Diyos niya tayo. Hidat kami ko God must believe that He is. No, kano, talga man ti Diyos at masal patyang maisunod di nga talaga, nga nagsaw to Old Testament, nagsasaw tata. And without that faith, nobody can come to God. Kaya sula ito, itingay, mo ko lang ang criteria, itingay blessing ni Apo. Nakano, manipod angkan, manipod, di, yaragan, little nga, pamilya, lumisan, ti amo daw, dato di pamilya tayo, paragsak, no, it is God, who will multiply that. Ti amo tayo, dato di paadong ti kinabak lang tayo, no, di amo Diyos, di mo power, kinabak lang tayo. Ato, kasano, it speaks of material blessing di jay. And then number 3, di kalaban mo ko na. I'm going to annihilate them all for your sake. Ganto kasi ti pinagbiag tayo, ada ti peace of mind tayo, kan ada ti mo ko na nga prosperity tayo. So friends, ladies and gentlemen, as ano tayo mawawatan ti prosperity nga magapakini ako? Instruction. Number 1, you need to annihilate your enemies. Nagita banbanag nga makalubong, lipak yung kanila kita, i-repent yung kanila sa parang kita. And decide to trust the Lord. You decide to trust the Lord this morning. And number 2, don't give in. Kasi maipa kayo. Awisan na kayo di lubong kayan na. Isulat di awisan tayo di pamatik niya ako. Okay, and so, in the criteria, pasapol ko mga nga consistent kan life kan. Nagrigat ti Christian life. Nung naka 20 years na lang so sa bali ninyong bagay tahanak pa yung nakararanas ni Kasjay. Nag-backslide na, hindi ubi nga. Nung mali po din nagsugli ako ng galatakot, tahanak ko na yung magrumo na kang tilubungan. Yes, and maybe I have grown something about what dahil tilubong ayun tayo. And as we study the Word of God, make that maapekto at nga talaga when you study the Word of God. Maapekto at diyan mo no analog din sa ni Apo. Iso mo naging timang mangyayari kanya yung problema tayo lang because of principles. So, di na yung panagtalag ni Apo. At makita niya Apo si Kastunig sa nang ito sa pagilit Israel. Kasi yung kumat panagtalag ni Apo at tagsapa. Okay, awan din tayo pa yun. Agdumog tayo man tagkaranak tayo. Malay tayo ma-Diyos ni nagalupay ko ibang Apo dito but dahil next Sunday, ayan ama, 18, this